ang pinakamakabuluhang New Year's resolution. Ang pinakamakabuluhang New Year's resolution. So if you have your Bibles pa rin sa inyo, please turn with me sa 1 Peter. 1 Peter chapter 2, verses 1 to 3. So, inaanyayahan ko po mga kapatid na minsan pa ay magsitayo tayong lahat. Atin pong basahin yung ating pagbubulay-bulayang teksto sa umaga pong ito. 1 Peter o unang Pedro, kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 3. Ito po ang salita ng Diyos. Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungkol sa kaligtasan, kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Dalangin po namin Diyos, na maging mabiyaya kayo minsan pa sa amin. Pagpalain mo ang mga salitang aming pagbubulay-bulayan. Bigyan mo po ng wisdom, ng puso na umiibig sa iyo at sa mga kapatid, ang mangangaral, at bigyan niyo po ng kapakumbabaan ang bawat isa na tanggapin ang walang dayang aral ng inyong mga salita, para sa kaluwalhatian ni Kristo at para sa ikasusulong ng iyong kaharian. Amen. Makakaupo na po kayo mga minamahal. So kung mapapansin niyo ho, nagkakaroon po tayo muli ng break sa atin pong series sa Gospel of John. Minarapat ko po habang ako po ay nagpe-pray kung ano yung ituturo ko sa inyo. Ngayong papalapit na yung bagong taon, pinulsuhan ko yung ating church. Ano ba yung parang need? Need ba nila ng encouragement? Need ba nila ng rebuke? Need ba nila ng challenge? So bilang nagpapastor sa inyo, sa tingin ko, bagamat kailangan natin lahat ng ngayon, sa tingin ko po ay mas kailangan po natin ng challenge. Challenge na tayo po ay lumago sa atin pong pananampalataya this year 2025. Kaya gaya po ng alam ninyo, ilang araw na lang po mga kapatid, bagong taon na naman, ano? Kay bilis ng panahon, parang kailan lang nagsisindi lang tayo ng kwitis at saka ng piccolo, ano ba yung mga pinapaputok ninyo? Bawang. Tapos ito, ilang araw na lang po, patatapos ng 2024, bagong taon na naman, 2025 na. So abala na naman po ang marami sa pagbili ng iba't ibang mga paputok, mga pailaw. Pag pumunta ho kayo ng palengke, napakarami na naman po mga mamimili, marami pong tinda ron, kasi nagre-ready na po sa disperas ng bagong taon. Marami na naman po kayong maririnig na naglalabasang mga quote-and-quote feng shui expert. Walang kadala-dala talaga yung tao, no? Sumablay na nga yung nagsabing magiging maganda daw yung nakaraang taon dumain yung COVID, ito na naman sila. Ano po? Sari-sari na namang lumalabas na horoscope, mga color of the year, na kapag ito sinuot mo, saswertihin ka. Ngunit hindi na po siguro mawawala mga kapatid, tuwing dasapit ang New Year, yung tinatawag na New Year's resolution. Mga kapatid, ano ba yung New Year's resolution nyo for year 2025? Well, basically, kapag sinabi pong New Year's resolution, ito po yung goal na sineset po ng mga tao para sa kanyang sarili for self-improvement. Hindi naman inherently wrong or sinful yung New Year's resolution, hindi po ba? So, ito ay goal na sineset natin para mag-improve yung ating pagkatao. Well, ang ilang po niyan ay nagsasabi na this coming year 2025, dahil wala akong naipon, puro ko gastos, puro ko Shopee. This year 2025, kakasa ako sa ipon challenge. Naglalabasan na naman yung mga alikansya na may ginuguhitaan, na ginugulgulan. Ngayon may bago na, may notebook, lalagyan nyo ng pera. Sabi ko kay Marie Chris, bili kaya tayo nito para makaipon tayo. Sabi, wala din yan. Kukunin din natin yan pag nangailangan tayo. So, uso na naman yung mag-iipon daw this year, 2025.
Yung iba naman, gustong mag-aral ng bagong skills. Ano ba yung dapat kong matutunan? Ano? Madagdag sa aking arsenal this year 2025. Yung iba naman po, magkakaroon ng konting contemplation, babalik tanaw, year 2024, ano ba mga nangyari, ano ba mga mali kong nagawa, na dapat hindi ko na magawa this year 2025. Ano? At syempre, yung pinakasikat sa lahat ng mga ito, I believe, yung New Year's resolution na magda-diet na ako. Sabi na, ako na naman ang makikita ninyo eh. Dapat ba pagkausaping diet, ako lagi ang nakikita ninyo. Sa marami pong mga tao, sa darating taon-taon naman yan eh. Ano? Magbabawas daw ng timbang at isa na po doon ang inyong lingkod. No? Sabi ko, itong taon talaga na to, no? Magbabawas na ako ng timbang kasi nahihirapan na ako magtali ng sapatos. Kailangan kong mamili sa dalawa, magtatali ba ako ng sapatos o hihinga? Hindi pwede sabay. Kaya sabi ng asawa ko, habang nagtatali ako ng sapatos, ba't hingal ka? Hindi mo kasi naiintindihan. Bago ka makapagtali ng sapatos, kailangan hindi ako huminga. Naranasan ba yung Kuya Pando? Nakaka-relate pala si Kuya Pando. Parehas pala kami, no? So, yung mga hindi pa, si Kuya Pitong siguro, hindi pa nakakaranas noon, ano? Kaya, no need pa mag-diet, ano po? So, apura na naman yung search ng marami sa Google, ano ba yung mga dapat gawing lifestyle para pumayat? Ano ba yung mga dapat iwasang inumin? Ano ba yung mga dapat iwasang kainin? Kagaya halimbawa ng Coke. Naku, mahilig pa naman ako sa Coke. Ano pa ba? Yung bawasan yung rice. No, yung mga pagkain matataas sa carbs. Ano? Kailangan isama sa lifestyle yung pag-exercise, healthy diet, at kung ano-ano pa. So mga kapatid, wala pong masama doon sa mga binanggit ko na yon. Ano? In fact, sabi ko nga, ako din nangangarap at napaplano na magbawas ng timbang this year 2025. Pero I want to argue in this sermon na bilang mga mananampalataya, meron pong higit na mahalaga. Meron pong mas may kabuluhan tayong dapat ninanasa kaysa po sa pagdadayet at kung ano-ano pang New Year's resolution sa darating po na taon na 2025. At yan po mga kapatid ay yung ating pong paglago bilang mga mananampalataya. Ito po ay sapagkat ang paglago po natin bilang mga mananampalataya ay nakalulugod sa Panginoon. Alam niyo po ba yon? Habang tayo po ay nag-e-effort, habang tayo po ay nagdi-desire na lumago, ang nabibigyan po natin ng kaluguran doon ay hindi naman po ang kung sino man tao ang inyong pastor. Ang nabibigyan po natin ng kaluguran po doon ay walang iba kundi po ang ating Diyos. Sabi po sa Juan 15, talatang 8, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit." Sino daw po ang naluluwalhati kapag tayo ay nagbubunga, kapag tayo po ay naglumalago? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, yung ating Ama sa langit. So ito po yung pangunahing misyon ng ating Ama sa atin pong mga buhay, na gagamitin po ang lahat ng ating Ama sa langit, ang lahat ng kanyang pwedeng gamitin para lang po tayo ay mahubog sa pagiging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. If you are familiar with Romans chapter 8 verse 28, madalas natin yung na-quote pero madalas mali yung nasa isip natin, ano? All things work together for good for those who love God. Diba? Ang naisip natin doon, kaya ako nawala sa trabaho kasi meron akong better opportunity. O, kaya ako nagkasakit kasi wala na kaming budget, ano? Kaya pag nagkasakit ako, maraming darating na tulong, magkakapera ulit kami. Ganun yung isip natin, ano? Sa Romans 8:28. But no. Ano? Yung good na binabanggit doon ay not pertaining to temporal blessings. Ang kailangan nyo lang gawin, isunod nyo lang yung verse 29. Ang purpose why God work all things for our good is for us to be conformed to the image of His dear Son, Jesus Christ, in verse 29. So, whether it is bad or good things na nararanasan natin, niloloob po yan ng Diyos para sa buhay po natin upang tayo ay hubugin
para maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. And that is spiritual maturity. That is spiritual growth. Yun yung tinatawag sa theology na sanctification. No? Paglago, pagpapaging banal. So, yan po yung misyon ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Yan yung nakaluluwalhati sa Kanya, at yan po ang goal ng ating Panginoon Diyos para sa ating mga mananampalataya, ang gawin tayong kagaya ng Kanyang anak. In other words, tayo ay maging mature, lumago sa atin pong pananampalataya. At bilang mga mananampalataya, mga kapatid, bilang mga tagusunod ng ating Panginoon Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos at yung Kanyang kalooban sa ating mga buhay, ang siyang dapat po nating prioridad sa ating mga buhay. Kung gayon ang Kanyang kalooban, kung ganon ang Kanyang pinakanakaluluwalhati sa Kanya, yun po yung dapat po nating maging prioridad. Hindi lang po sa darating na taon ng 2025, kundi habang tayo po ay nabubuhay sa mundo pong ito. Yung atin po dapat palaging desire ay tayo ay lumago sa pananampalataya at pagkilala natin sa Panginoon. Kaya I want to argue in this sermon na higit pa po sa kung ano paman, nawa nasain po natin sa darating na taon na ito na lumago po tayo sa pagiging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? No, sana po pare-parehas po tayo ng goal. Mga kapatid, now, kaya po ng pagdadiet, kung saan may kinakailangan po tayong tanggalin, baguhin sa ating lifestyle, at may kailangan po tayong idagdag. Gayon din po sa paglago ng ating pong pananampalataya. May kailangan po tayong baguhin. May kinakailangan po tayong tanggalin. At may mga kinakailangan tayong idagdag sa ating pong buhay Kristiyano. May mga bagay po na kailangan nating ayusin sa ating mga buhay para po tayo ay lumago. At yan po yung makikita natin sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, ngayong umaga, dito po sa 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Nahinati ko lang po sa dalawang bahagi. Yung una po ay ang hadlang sa paglago. Ang hadlang sa paglago. Yan po yung nasa verse 1. No? Pangalawa, dalawa lang po ito, kaya medyo mabilis. Ang paraan sa paglago in verses 2 to 3. Ang hadlang sa paglago, verse 1, at ang paraan sa paglago, in verses 2 to 3. So pag-aralan po natin isa-isa, mga kapatid, para po maranasan natin yung paglago na inaasam-asam po natin this coming year, 2025. So una po, pag-aralan po muna natin yung hadlang sa paglago. Yung hadlang sa paglago. Gaya po ng pagdadiet, kaya ng sabi ko kanina, may kailangan tayong tanggalin. May kailangan tayong iwasang kainin para pumayat at maging physically fit tayo. Sa atin pong paglagong espiritual, may kailangan din po tayong alisin sa atin pong spiritual diet. No? At yan po ay walang iba kundi ang ating mga kasalanan, obviously. Ano po? Gaya po ng mababasa natin in verse 1. Sabi po doon, kaya't iwaksin ninyo, tanggalin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Mga kapatid, mapapansin niyo po sa talata na ito na nagsimula po yung verse 1 sa salitang ano? Salitang kayat. No? O pwede natin yung i-translate sa datapwat o sa makatuwid o sa wikang Ingles ay therefore, so sa wikang Ingles. Ibig sabihin po, mga kapatid, may mga nauna pong binanggit si Apostol Pedro na naging basis po niya kung bakit po niya nasabi yung verse 1. So yun po ay kumbaga Bible Interpretation 101. Kapag may nabasa po kayong kayat, therefore, sapagkat, kailangan nyo balikan yung mga una niyang sinabi. So bakit po niya nasabi yung verse 1? Ano po yung mga nauna niyang sinabi, kaya niya nasabi yung sinabi niya dito sa chapter 2 verse 1. Sa context, sa preceding context nito, particularly in chapter 1, verses 22 to 23, tataas ko lang ho yung basa, ang sabi ho doon, verse 22, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa kalooban, that is faith in the gospel, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alam
mula sa dalisay na puso. Verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Nakita niyo po yon? Now, ang tanong, ano po yung connection ng sinabi po sa chapter 2 verse 1 dito po sa mga talatang aking binasa? Sinasabi po dito ni Apostol Pedro na yamang kayo ay nilinis na at ipinanganak ng muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos, particularly ng gospel. In chapter 1 verse 25, ininterpret po yung salita ng Diyos doon na gospel. Ang natural po na bunga ng isang ipinanganak na muli o binago ng ating Panginoon ay ang pag-ibig sa mga kapatid. Naiintindihan niyo po ba? Gusto mong matest kung genuine yung iyong regeneration o yung inyong born again experience? I-test ninyo yung inyong pag-ibig sa kapatid. Kasi iyon yung natural effect or fruit ng pagiging born again o ipinanganak na muli. Pag-ibig sa kapatid. In fact, mga kapatid at mga minamahal, kung hindi po tayo umiibig sa ating kapatid, wala tayo halimbawa pakialam sa ating church o sa ating kapatiran, ito po ay senyales na hindi po tayo talaga ipinanganak na muli. No matter kung tayo ay naging member ng church o nabautismohan tayo, kung wala tayong love at pag-ibig sa ating kapatid, that means we are not truly regenerated. Hindi tayo ipinanganak na muli. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 4, verses 7 to 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakikilala sa Diyos o nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nakita niyo po yung connection? If you are truly born again, kailangan marunong kang umibig sa iyong kapatid. Pagka daw hindi ka umiibig sa iyong kapatid, that means your profession is empty. Hindi reality ang born again experience sa iyong buhay kasi hindi ito nakikita ng evidence ng love sa iyong kapatid. Nakukuha niyo po mga kapatid? So dito po mga kapatid, malinaw ng isa pong marka na ikaw ay tunay na born again in the Spirit o ikaw ay tunay na naligtas ay yung natural love or affection mo sa iyong mga kapatid sa iglesia. Kaya po sa 1 Peter chapter 1, babalik tayo doon, verses 22 to 23, ito po ay inaasahang bunga sa mga sinusulatan po ni Apostol Pedro na sapagkat sila ipinanganak ng muli, ay natural na iibigin po nila ang mga kapatiran. Kaya po pagdating sa chapter 2 verse 1, balik tayo sa ating text, nagbanggit po siya ng ilan sa mga kasalanan na dapat nilang iwaksi, dapat nilang hindi gawin, sapagkat ito po ay hindi consistent, hindi po inlined sa kanilang pagiging born again, sapagkat yung mga kasalanan ito ay hindi nagpapakita ng genuine love sa kapatiran. Ang mga kasalanang binanggit sa chapter 2 verse 1 ay yung mga kasalanang dapat nating iwaksi o hubarin gaya po ng isang mabigat na bagahe na nakahadlang at nakabibigan po sa ating pagtakbo kung tayo po tumatakbo sa marathon. Kamukha ng sinasabi sa Hebrews 12 verse 1. O kaya naman ito po ay gaya ng isang maruming kasuotan na dapat po nating hubarin dahil hindi po ito nababagay na atin pong suotin sapagkat tayo po inilinis na ng ating Panginoong Hesus. Gaya po ng binabanggit sa Efeso 4:22. Now, ano-ano po ba yung mga kasalanang ito na binanggit po ni Apostol Pedro na dapat po nating iwaksi o hubarin o tanggalin sapagkat ito po ay hindi nakakatulong sa ating personal na paglago at paglago ng ating iglesia sa kabuuan. Unang binanggit po ni Apostol Pedro sa verse 1 pa rin po tayo ay ang kasamaan. Or sa wikang Ingles, tinawag po itong malice. Generally speaking, pag sinabing kasamaan or malice, ito po ay pumapatungkol sa lahat ng kasalanang ginagawa natin. Anumang uri ng kasalanan ito. But particularly in this context, ito po ay pumapatungkol sa kasamaan na ginagawa natin sa ating kapatid sa church. According to John Piper, malice
is a disposition of heart to hurt people, to be mean-spirited toward them. Nagiging mean ka sa iyong kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, ito po'y pumapatungkol sa anumang iniisip natin at ginagawa natin na alam po nating makasasama sa ating kapatid sa iglesia. At nagbanggit po ng ilang examples si Apostol Pedro sa verse 1 kung ano po yung malis o kasamaang ito. In fact, sila po ay closely connected sa isa't isa. Isa pong binanggit niyang uri ng malis o kasamaan na ginagawa po natin sa ating kapatid sa church na hindi nagpapakita ng genuine love or evidence na pagiging born again ay yung pandaraya. Nakita niyo po yon? Pandaraya o sa English ay deceit. Yung pagiging hindi natin tapat at totoo sa ating mga kapatid. Ito po yung pambobola o pagsasabi ng magagandang bagay sa kanya kapag kaharap siya, pero in reality, inis na inis ka naman sa pagbumukha niya. Ni ayaw niyo nagkukrus ang inyong landas. Ito po yung pagsasabi ng mga pangako sa kanya, pero wala ka naman palang intensyong gawin. Kumbaga, gusto mo lang siyang i-impress sa iyong mga salita, pero in reality, wala naman pala yun sa loob mo. Hindi ka nagiging tapat sa kanya at hindi ka nagiging tapat sa iyong sarili. At ang isa pong mukha niyan, nandun pa rin sa talata. Yung isa pong mukha ng hindi pagiging tapat o pandaraya, yung tinatawag po sa verse 1 na pagkukunwari. O sa Ingles ay hypocrisy. Sa kolokyal na salita, magiging plastic. No, ayaw natin sa plastic, hindi po ba? Akala mo okay ka kapag magkaharap kayo, nagngingisian kayo, nagkakamayan kayo, nagyayakapan kayo, pero ang totoo, punong-puno ng sama ng loob siya sa iyo at masama ang isip niya tungkol sa iyo. Hypocrisy. Hindi ka nagiging totoo sa kung sino ka. Punong-puno ng bitterness ang iyong puso. Maganda po yung definition dito ni Matthew Henry, pakinggan niyo po. Ang sabi niya about hypocrisy, in civil conversation, hypocrisy is counterfeit friendship. It is much practiced by those who give high compliments, which they do not believe, make promises which they never intend to perform, or pretend friendship when mischief lies in their hearts. In Filipino, ito daw po ay pagiging peking kaibigan. Sakit, ano? Sa pamamagitan daw po ng pagsasabi ng magagandang salita tungkol sa isang tao na hindi naman talaga niya ito pinaniniwalaan, no? Naku, ang bait-bait mo talaga, sister. Naku, napaka-galante mo talaga. Di mo naman kasi talaga mean. Sa loob mo yung sinasabi mo. Nagpapaka-plastic ka lang. Di po ba? Tapos, mahilig kang mangako na magagandang bagay pero wala ka namang intensyong gawin. Dahil ang goal mo, ma-win yung kanyang kalooban. Ginagawa mo lang ang lahat ng ito kasi gusto mong kunin ang kanyang loob at mapaniwala ka na okay kayo, kahit in reality, suyang-suya ka naman talaga sa kanya. Ang tawag po dyan ay pagkukunwari. Or sa English ay hypocrisy, o sa salitang kanto ay pagpapaka-plastic. No, bawal po yan sa church, mga kapatid. No? Bawal po yan sa church. Hindi uso ang plastic sa church. Dapat po tayo dito ay maging totoo sa isa't isa. At yung pagkakaroon po ng ganyang klase ng kaibigan o kapatid, ang madalas nakakasakit po sa isang tao na wala namang ibang gusto kundi magkaroon kayo ng maayos na relasyon at kapatiran. Now, saan po usually nagsisimula yung ganitong pag-uugali? Saan po nag-uugat, mga kapatid, upang plastikin mo at magkunwari ka sa iyong kapatid? Ang sabi po sa susunod na kasalanan binanggit, sabi ko sa inyo magkakarugtong yan eh. Sa verse 1, ang sabi, nag-uugat ito sa inggitan. Inggitan o sa English ay envy. Ano po ibig sabihin ng envy o pagkainggit? Again, sabi po ni Matthew Henry, envy is grieving at the good and welfare of another, at their abilities, prosperity, fame, or successful labors. End of quote. So kapag po pala sumasama ang loob natin sa tagumpay ng
iba o galing ng iba o yaman ng iba, nagkakaroon po pala tayo ng masamang inggit sa puso natin. O mga kapatid, isang magandang test po niyan. Last Christmas party, may ilan tayong mga kapatid na pinarangalan at kinilala. Ano? Kamusta po yung heart natin? No? Natutuwa ba tayo sa kanila sapagkat sila'y naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon at nagsikap? Pero yung puso natin ay punong-puno ng ngit-ngit at galit at inis sapagkat inaakala natin tayo yung dapat kinikilala at hindi sila. Kamusta ang puso natin mga kapatid sa tuwing nakikita natin nagtatagumpay yung ating kapatid? Naiinggit po ba tayo o sumasama ang loob natin? Mga kapatid, ang danger po ng sin ng envy, hindi natin yun nahahalata. Ano? Hindi natin yun, di tayo aware. Ano? Pero napapansin ito ng mga taong nakapaligid sa atin. How is our attitude sa success ng iba? And that will determine if you have envy in your heart. No? Kung natutuwa ka na nagtatagumpay ang iba, o nalulungkot ka at namumuhi ka sa pagtatagumpay ng iba. And that is envy. Masama po yan at hindi yan makakatulong sa atin pong paglago. Kapatid, kung ganito yung iyong nararamdaman, iwaksi mo yan sapagkat hindi ka lang yan sisirain. Wala namang ibang sisirain ng envy kundi yung sarili mo eh. Ano? Pero ang malungkot, sisirain din po niyan yung magandang kapatiran na samahan po natin sa church. Kung meron man pong isang malaking threat sa church, upang tayo po'y magkawasak-wasak at magkahiwa-hiwalay, iyan po ay yung inggitan sa isa't isa. Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Kaya kung iyan ay nararamdaman ninyo, i-reject niyo na yan sapagkat hindi yan makakatulong sa iyo at hindi yan makakatulong sa church as a whole. Bakit po kanyo mga kapatid? Bakit po pastor? Kasi po kapag nanghari ang inggit at envy sa ating mga puso, diyan po nagsisimula yung sin ng paninirang puri sa isa't isa. Which is yung huling kasalanan na binabanggit ni sa verse 1. Di ba magkakarugtong? Sa ang Biblia, ang tinawag po yan na panlalait. Ano? Pero mas prefer ko yung paninirang puri sa translation ng bagong ang Biblia. O sa English, si JM may English Bible slander, anak ano? Slander. Ito po ay galing sa salitang Griego na katalia, which means the act of communicating false statements about a person that injure his or her reputation. In other words, ito po yung pagkakalat ng mga masasamang impormasyon tungkol sa ating kapwa, lalo na sa ating kapatid, nang hindi man lamang natin kinaklaro o sinisigurado ito sa harapan niya. Kumbaga, hindi pa naman natin alam ang solusyon, ang mga pangyayari. Hindi pa naman natin alam yung buong picture. Hindi pa naman natin nagagather ang lahat ng information. Meron na agad tayong conclusion sa ating mga puso. Pero ang masama doon, pinagkakalat na po natin sa iba. Imbis nakalaruhin po natin ito sa ating tao na meron tayong masamang pag-iisip. Ito po yung dahilan kaya mabilis kang makapanira ng iba kahit hindi mo naman sigurado kung may basihan ang akusasyon mo. Kasi in the first place, may lihim ka ng galit at sama ng loob sa isang tao. Ang gusto mo lang ay sirain ang kanyang reputation at pabagsakin siya. Ito po, mga kapatid, ay tinatawag din sa English na backbiting. Alam niyo po ba yon? Yung tipong napakagiliw sa iyo kapag kaharap mo, pero sinasaksak ka sa likod kapag nakatalikod ka. Mga kapatid, di ba yamot na yamot tayo sa mga ganong tao? No, di ba nadidismaya tayo pagka ginagawa yun sa atin, nasasaktan yung ating kalooban. Akala ko ba okay tayo? Akala ko ba magkapatid tayo sa Panginoon? Akala ko ba nagmamahalan tayo dito sa church? Pero bakit napakadali mong sirain ako pagkapag nakatalikod ako? Backbiting. Mga kapatid, napakasama pong ugali yan na dapat nating tanggalin, dapat nating alisin sa ating pong pag-uugali sapagkat sisirain ka niyan at ang worst, sisirain niyan ang buo nating church na matagal nating pinagharapang buuin. Ito po mga kapatid,
ay hindi nagpapakita ng pag-ibig sa kapatid na bunga ng kapanganakang muli. Kung tayo po ay namumuhay na puro paninira, meron ba kayo nakikilalang tao, puro paninira ng iba, yung kanyang bukang bibig? Well, you should question his conversion. Sapagkat ang isang taong umiibig, tunay na umiibig, poprotektahan niya ang reputasyon ng kanyang kapatid. Hindi niya sasawan, hindi niya gagatungan, poprotektahan niya sa tuwing ang kanyang kapatid ay nasisira. Kakausapin niya kung kinakailangan, kung may mga bagay na hindi siya maunawaan. Mga kapatid, ang ganito pong mga kasalanan ay hindi po makakatulong sa atin pong personal na paglago at maging paglago ng ating iglesia sa kabuuan. Kaya kung nagagawa mo pa ang kasalanan ito, mga kapatid, gusto kitang pakiusapan, gusto kitang turuan at tigilan mo na, pagsisihan mo na ang mga kasalanan ito, sapagkat hindi mo lang sinisira ang iyong sarili in the process, sinisira mo ang magandang samahan ng iglesia. Hindi mo lang pinipigilan ang paglago mo personal, pinipigilan mo din ang paglago ng iglesia sa kabuuan. At walang ibang panalo doon, mga kapatid. Walang ibang natutuwa doon. Meron ba natutuwa doon kapag ganun yung attitude natin sa isa't isa? Meron. Si Satanas. But don't expect natutuwa ang Diyos sa ganyang klaseng attitude. So iwaksi po natin, mga minamahal, ang kasalanang ito. At anuman pong kasalanan na alam po nating nagiging hadlang sa atin pong paglago bilang isang mananampalataya. Now, napag-aralan po natin yung hadlang sa ating paglago. Pag-aralan naman po natin yung paraan sa ating paglago. Makikita po natin yan in verses 2 to 3. Sabi po doon, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. So sinasabi po dito ni Apostol Pedro na kaysa maging busy tayo at tupagin yung kapintasan at kahinaan ng iba, maging busy po tayong intindihin yung sarili nating kahinaan. Ano? Madalas po kasi busy tayo na hanapin yung kapintasan ng iba, kaya hindi na natin napapansin yung kapintasan natin. Sikapin po natin lumago bilang mananampalataya. Ito po yung ibig sabihin ng verse 2. Sabi, lumago kayo sa kaligtasan. Napansin niyo po yun? And this doesn't mean na hindi pa ligtas yung mga sinusulatan dito ni Pedro. Naalala niyo na born again na po sila, which means ligtas na po sila. Yung sinasabi po dito ni Pedro is not about our justification, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Ito po ay pumapatungkol sa ating sanctification, wherein God gradually saves us from the power of sin. In other words, gusto ng Diyos na lumago tayo sa ating kabanalan, kung saan unti-unting nawawala ang epekto ng kasalanan sa ating mga buhay at nakikita na ang ugali ng ating Panginoong Hesukristo. And that is maturity. Yan po yung gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Ang tayo po ay lumago, ang tayo po ay magbunga, ang tayo po ay maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang tanong, mga kapatid, paano po natin ito ma-achieve? Paano po tayo lalago? Again, verse 2, ang sabi, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin po ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Anong gatas ang binabanggit dito, Nanay Lydia? Bonakid ba? Nido ba to? Ang sabi, spiritual na gatas. Yung salita pong spiritual doon, galing po yung sa Greek word na logikos, na katunog kung saan nanggaling yung salita na logos. Okay? At makikita niyo po yung salita logos ay binanggit sa chapter 1 verse 23 na pumapatungkol sa salita ng Diyos. Sa makatuwid, mga minamahal, ang espiritual na gatas na binabanggit po dito ni Apostol Pedro ay ang salita ng Diyos na binabanggit po niya in chapter 1 verses 23 to 25 na nakasentro sa Ebanghelyo according sa verse 25. Ito po yung tinatawag din in verse 2 na malinis at walang daya.
Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ito gaya ng formula milk na may daya at hindi masyadong healthy sa bata. Di po ba? Didi-discourage siya ng DOH eh. Pagka daw kayo may sanggol, wag, as much as possible, wag formula milk. Kasi hindi siya masyadong healthy. Hindi niya kayang i-sustain yung nutrition na kailangan ng inyong mga anak na sanggol. And in the same manner, mga kapatid, dapat po nating nasain yung purong salita ng Diyos sapagkat ito po ay makakabuti sa ating pong paglago. Wag lang po tayo, mga minamahal masiyahan, sa kung saang-saang mga ngaral na napapakinggan natin sa radyo o sa TV na hindi naman totoong nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Marami po kasing gullible Christian sa panahon natin ngayon. Kung napapanood sa TV, napapanood sa internet, maraming miyembro, akala nila totoo nang nangangaral yung pastor. No, that's not the real basis. Para masabi natin nakakakain nga tayo ng pure Word of God, the pure milk of the Word of God. Humanap po tayo, mga kapatid, ng mga expositors na ipinapaliwanag ang sentido at tunay na kahulugan ng talatang ating pinag-aaralan. Maging maselan po kayo, mga kapatid, sa mga ngaral na inyong pinakikinggan. Huwag po kayo tanggap ng tanggap. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? I'm not asking you to be critical, to have a critical mind. Yung lahat na lang, hinahanap na niyo ng kapintasan. But I'm asking you to be a critical thinker. No, wag po kayo basta-basta naniniwala. Hanapin niyo yung mga mangangaral na totoong nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Yung hindi nangingimig sabihin sa iyo ang kasalanan ay kasalanan, na hindi ka piniplease at sasabihin niya lang sa iyo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Wag lang po tayong masayahan na mag-aral at magbulay ng salita ng Diyos once a week. Ano? Hintayin ko lang mag-Sunday, doon na lang ako kakain. Meron man ganun. No. Daluhan po natin ang lahat ng mga posibleng gawain na pwede nating madaluhan sa iglesia. Nandyan po ang prayer meeting. We're doing a series on the book of James. Nandyan po ang Sunday school. Kung naririto kayo kanina, napakasarap na pag-aralan yung lalim ng biyaya ng Diyos from the beginning to the end. Nami-miss natin yon, mga kapatid. Sayang. At wag lang po tayong umasa sa mga mangangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos. Pakainin po ninyo yung inyong sarili araw-araw. How? By your daily meditation of the Word. No? Daily meditation of the Word. Pagbulay-bulayan po natin itong mga Biblia natin sa bahay. Araw-araw. Alam niyo po, ang isa sa kinatutuwa ko bilang nagpapastor, kapag po ako'y bumasita sa isang tahanan at nakita ko yung Bible ng isang kapatid nandoon sa sala at binuksan ko punong-puno ng marka. Natutuwa. Kahit hindi nyo nakapagmeriendahin. Tuwan-tuwa na po ako noon. Kasi nakikita ko yung kapatid, tinutulungan niya yung kanyang sarili para lumago. No? Hindi siya umaasa sa pastor lang. At ganun po yung tamang diwa, mga kapatid. Wag po natin pabayaan yung ating daily meditation of the Word. Kasi doon tayo kakain. Kung paanong ikaw, kapatid, ay manghihina kapag hindi ka kumain araw-araw, subukan mong kumain once a week. Kung hindi ka magkasakit. No? Magkakasakit ka rin, sinisigurado ko sa'yo. Kung minsan ka lang magbasa ng salita ng Diyos, iaasa mo pa sa pastor. No. Pagbulayan po natin ito araw-araw. Kaya nga po, mga kapatid, nakaisip ako ng isang paraan na sana makatulong at hindi maging burden. Yung reading plan natin for year 2025 na may goal na sama-sama nating mabasa ang buong scripture sa buong taon ng 2025. Sana lahat tayo nagkakaisa. Ano po? Para matulungan po tayo sa ating paglago. Masabi po ng talata, dapat daw po nating pakanasayin itong spiritual na gatas na ito, ang salita ng Diyos, gaya ng mga sanggol. Hindi po encouragement ito, mga kapatid, na maging baby Christians na lang tayo forever. It will contradict the whole point of chapter 2 verses 1 to 3. Ang encouragement po dito, mga kapatid, kaya ginamit na isang sanggol ang illustration sa isang mga Kristiyano kung paano daw po ang isang sanggol na gutom
ay hinahanap-hanap yung gatas ng kanyang ina. Merong ganung urge, intense desire na makainom ng gatas ng ina. No? Ganon din daw po dapat ang ating uhaw. Natural desire na mapag-aralan ng salita ng Diyos. Siguro, lahat naman kayo nakakita na ng sanggol na sumususo sa kanyang ina. Ano? Pagka gutom na gutom yung sanggol, tanggalin mo yung suso ng kanyang ina. Di ba, magngangawa yung bata? Ano? Kapag naman pinaglaruan nyo yung bata, madalas ginagawa ng asawa ko sa anak namin, gutom na gutom yung anak namin, pinaglalaruan niya yung bata. Ano? Kahit saan pumunta yung ng misis ko. Sabi, bakit? Uhaw na uhaw siya sa gatas ng ina. Sana ganun din po tayo mga kapatid. Nung na-born again tayo, kinauunahawan natin, kinasasabikan natin ang salita ng Diyos. I really believe kung pinanganak ka muli, natural yun, na i-desire mo ang salita ng Diyos. Na may mga panahon, mga kapatid, don't get me wrong, I want to be realistic. May mga panahon na wala tayong ganang mag-aral ng salita ng Diyos. Do you agree? Palagi ba kayong may gana? No? I would be hypocrite sa inyong harapan kung sasabihin ko sa inyo, pastor ako, lagi akong may ganang mag-aral ng salita ng Diyos. That is not true. We are still in the flesh. I am still in the flesh. Marami pong distraction, nandyan po ang katamaran, nandyan po yung mga kung ano-anong intindihin sa buhay. Kaya ang challenge ko po sa bawat isa sa atin, paglabanan po natin. Paglabanan po natin. Kung paano kailangan kang kumain kahit may sakit ka para gumaling ka dahil kailangan mong mabuhay. Kailangan mo rin ang salita ng Diyos kahit wala kang ganang pag-aralan ito. Pilitin mo, iiyak mo, ipanalangin mo sa Panginoon na ikaw ay patuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos. Hindi dahil obligasyon mo lang ito, kasi kailangan mo ito. You cannot survive your Christian life without the Word and meditation of the Word of God. Na mga kapatid, tila na-anticipate po ni Peter yung ganitong struggle, kaya sinundan niya po ito ng encouragement or motivation. Nandun po tayo sa last verse 3. Ang sabi, kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. And this is from Psalm or Awit 34 verse 8. At ang context po ng Awit 34 ay tungkol po sa pagpupuri ni David dahil po sa pagliligtas at pagsusustina sa kanya ng Diyos. Taste and see that the Lord is good. Sabi niya sa 34 verse 8. So gayon din po ang diin dito ni Apostle Peter sa verse 3. Yung salita pong kung ay hindi po ito conditional kung i-consider natin yung context. Kasi klaro naman po sa kanya na naranasan at natikman na ang kabutihan ng Panginoon kasi niligtas na nga sila eh. So hindi ito conditional. Pwede natin itong i-translate na yamang or sins. So pwede natin ito sabihin, yamang natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Nakuha niyo yung difference? So pwede po natin yung i-translate ng gayon. Sa makatuwid, mga kapatid, sinasabi dito ni Apostle Peter na yamang naranasan niyo wika na ang Diyos ay mabuti dahil sa pinaranas po niya sa inyo ang kapanganakan muli at pagliligtas at naranasan niyo po yan sa pamamagitan ng walang dayang salita ng Diyos. I-desire pa po natin ang mas maranasan ng kabutihan ng Panginoon sa patuloy na pagbubulay ng salita ng Diyos. Di mo ba ganun tayo pag may nakainan tayo ng masarap? Kami ni Mrs., meron kaming pagka gumagala kami at nagutom, na almusal, meron kaming lugar sa Baliwag na binabalik-balikan namin kasi masarap yung pagkain. Marami pang kanin. Bakit namin binabalik-balikan yon? Kasi narasahan na namin masarap kumain doon. No, karinderya lang po siya. Baka sabihin niya, napakagastos ni Pastor. Meron namang mga tindahan na hindi na namin binabalikan. Sinasabi namin pagkakain namin, last na to, hindi na mauulit. Bakit? Hindi masarap. So, maganda din sa salita ng Diyos. Kung naranasan yung masarap to, kasi binigyan kayo ng buhay na walang hanggan, kapanganakan muli sa pamamagitan nito, balik-balikan nyo to, kasi masarap to. Nandito nakasulat
ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos na makakatulong sa ating paglago. Mga kapatid, gusto nyong magkaroon ng motivation sa inyong Bible reading, huwag nyo itong tingnan as simply an obligation. Oh, nako, umaga na naman, sabi ni Pastor, magbasa araw-araw. No, this is not just an obligation. Take this as an opportunity for God's blessing. Merong malaking difference na gagawin nyo sa buhay ninyo. Pag tinignan nyo lang to as, obligasyon po kasi, expected kasi sa akin magbasa ng Bible. Sige, basa. Tatama rin kayo. Pero, pag inisip nyo na ito, nandito nakapaloob ang lahat ng pangako ng Diyos. Ito ay instrumento ng Diyos para ako'y lumago sa aking pananampalataya. Ito ay espiritual na gatas na walang daya. Magkakaroon ng ibang kulay ang umaga ninyo sa pagbabasa ninyo ng salita ng Diyos. Kasi ito ay pwedeng maging pagpapala sa buhay ninyo. You see the difference? Taste and see that the Lord is good, sabi sa verse 3. And you can see, and you can taste, and you can experience that by reading and meditating yung kanyang mga salita. So mga kapatid, para ma-renew yung desire po natin, isipin po natin every time binubuksan natin ang scripture, ito po ay panibagong pagkakataon upang maranasan natin ang pagpapala ng Diyos at upang tayo po ay patuloy na lumago. So mga kapatid, ang akin po exhortation sa inyo as I end, sa darating po na bagong taon, ang pinaka-desire po nawa ng bawat members ng Logos SGPC ay yung tayo pong lahat ay lumago sa pagkakakilala at sa ating pananampalataya sa Panginoon. And that will not happen. Mananatili ang wish kung wala tayong gagawing action. At ang ating action na kailangan gawin, kung meron kang mga kasalanan, na dala-dala mo pa sa puso mo, baggage na nagpapabigat sa pagsulong mo sa iyong pananampalataya, kapatid, ito yung time na tanggalin mo, iwaksin mo. Hindi yan makakatulong sa iyo. Mabibigatan ka sa paglakad mo sa paglago sa Panginoon. Ihingi mo yan ng tawad, at magsimula ka ng bago. Pagbulayan mo, kung nagkulang ka, this year 2024, ihingi mo ng tawad sa Panginoon, then start anew. Start anew. Dito po sa year 2025. At mararanasan mo ang paglago ng ating Panginoong, pagpapalago ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. At yan po ang pinakamakabuluhang New Year's resolution kung ikaw ay isang mananampalataya. Kung ikaw naman ay naririto at hindi ka pa mananampalataya, na-realize mo, walang kwenta pala yung New Year's resolution ko. Lahat pala ng pagpapayat, lahat pala ng pagpapapogi, lahat pala ng pag-iipon. Temporal lang, may mas better pa pala na New Year's resolution at yan po ay ang makilala ang Panginoon at mabago sa pagiging kagaya niya. Hindi mapuhuli ang lahat. Ito yung time na pinaparealize sa'yo ng Panginoon na may mas better things pa po na pwedeng ibigay sa iyo ang Panginoon. Especially kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Sampalatayanan mo na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan at nabuhay muli noong 3 araw. At tinitiyak ko sa iyo, hindi ka lang magkakaroon ng makabuluhang 2025. Magkakaroon ka ng makabuluhang walang hanggan sa piling ng Diyos magpakailan, kailan pa man. Purihin po ang ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat at tayo po ay umawit sa Kanya. Bilang ating pong tugon sa sermon po na ito. Amen. Holy words long reserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope in this world where'er we roam. Ancient words will guide us home.
Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come